Malamig ang gabi sa Barrio San Miguel. Tahimik ang buong paligid, tanging ang huni ng kuliglig at marahang pagaspas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang aninong gumagalaw sa loob ng kabubatan, isang nilalang na hindi nakikita ng sinuman maliban sa isang batang bulag. Si Juan, isang 10 taong gulang na bata, ay naglalakad ng dahan-dahan sa makipot na daan ng kabubatan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kabisado niya ang bawat hakbang, bawat ugat ng puno sa kanyang daraanan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok, at kasabay nito, may narinig siyang mahinang kaluskos sa kanyang paligid. Napatigil siya. Sino yan? Bulong niya, hindi sigurado kung tao o hayop ang nasa harapan niya. Walang sumagot. Tanging ang malamig na katahimikan ang pumuno sa kanyang pandinig. At bago pa niya maiproseso ang lahat, may isang bagay na bumagsak sa lupa, isang patay na manok, duguan, at bagong katay. Napaatras si Juan. Hindi niya nakikita kung sino o ano ang nasa paligid niya. Ngunit ramdam niya ang presensya ng isang nilalang. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Isang anino, isang nilalang ng dilim na gumagala tuwing gabi. Samantala, sa baryo, nagkakagulo ang mga tao. Araw-araw, may nawawalang hayop. Ang ilan ay natatagpuang patay, wala ng dugo sa katawan. May bumalik, bulong ng matandang si Lola Merst. At hindi ito basta-bastang aswang. Nagtipon ng mga taga-baryo sa plaza, puno ng kaba ang kanilang mga mata. Hindi natin pwedeng hayaan na muli tayong guluhin ng isang nilalang ng dilim, sigaw ni Kapitan Hugo. Pero sino ang lalaban sa isang nilalang na hindi nakikita? Habang nag-uusap ang mga tao, si Juan ay nasa tabi ng ilog, nag-iisip. Hindi siya takot sa dilim, sanay na siyang mamuhay dito. Ngunit bakit parang may bumabalot na kakaibang enerhiya sa paligid? Biglang may dumaan na malamig na hangin. At kasabay nito, isang mahina ngunit malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Nakita mo na ako kahit hindi mo ako nakikita. Nanigas ang buong katawan ni Juan. Walang tao sa paligid. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa isang liblib na baryo sa isang malayong probinsya ng Pilipinas, may isang batang nagngangalang Juan. Bata pa lamang siya nang malaman ng kanyang pamilya na siya ay ipinanganak na bulag. Sa isang mahirap na komunidad kung saan ang paniniwala sa mga espiritu, engkanto, at halimaw ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, hindi naging madali para kay Juan ang kanyang kapansanan. Madalas siyang tuksuhin ng ibang bata. Tinatawag siyang walang mata o batang walang silbi. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa halip na malungkot o magalit, lumaki si Juan na matyaga at masipag. Sa kabila ng kawalan ng paningin, mas lalo niyang napaunlad ang iba pa niyang pandama, ang kanyang pandinig ay mas matalas kaysa sa ordinaryong tao, ang pang-amoy niya ay parang sa aso. At ang kanyang pakiramdam sa paligid ay tila may pangatlong mata na hindi nakikita ng iba. Sa bawat tunog ng kaluskos ng mga dahon, sa bawat bahagyang paggalaw ng hangin, nadarama ni Juan ang presensya ng iba't ibang nilalang sa kanyang paligid. Ang baryong tinitirhan ni Juan ay tinatawag na San Miguel, isang payapang nayon na napapaligiran ng kagubatan at bundok. Karamihan sa mga tao rito ay mga magsasaka, nangingisda sa ilog, o nangangaso sa gubat upang may makain. Ngunit sa likod ng katahimikan ng baryo, may isang madilim na sikreto, isang takot na hindi sinasabi ng mga matatanda sa kanilang mga anak. Isang halimaw na gumagala tuwing gabi. Ayon sa matatanda, matagal nang iniwasan ng mga tao ang paglabas sa gabi dahil sa isang aswang na diumano'y gumagala tuwing hating gabi. Ngunit kakaiba ang aswang na ito, hindi ito nakikita ng sinuman. Hindi ito nag-iwan ng anino, hindi rin ito nagkakaroon ng hugis na pwedeng matukoy ng mata.
Ang tanging palatandaan lang na nasa paligid ito ay ang malamig na hangin at isang kakaibang tunog na parang humuhuning uwak na pilit na pinipigilan ang sarili nitong boses. Juan, huwag na huwag kang lalabas sa gabi, babala ng kanyang inang si Aling Marta. Pero bakit po, inay, tanong ng bata. May mga nilalang na hindi natin kayang makita, anak. At kung hindi natin sila nakikita, mas delikado sila, sagot ng kanyang ina habang tinatakpan ang bintana ng bahay ng dahon ng saging, isang panangga laban sa masasamang espiritu. Kahit bulag, may kakaibang nararamdaman si Juan. Tuwing gabi, habang ang ibang bata ay mahimbing na natutulog, siya ay nakikinig sa tunog ng paligid. Naririnig niya ang mga huni ng kuliglig, ang pagkaluskos ng mga hayop sa gubat, at ang mahihinang hakbang na hindi naririnig ng ibang tao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Nagtaka siya, walang ibang tao sa paligid, at wala ring malakas na hangin noon. Ngunit naramdaman niya na may dumaan. May tao po ba rito? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang mahina at mababang halakhak mula sa malayo. Sinong nandyan? Muli niyang tanong. Wala pa ring sagot. Ngunit pakiramdam niya may isang nilalang na nakatingin sa kanya. Hindi niya ito nakikita, ngunit damang-dama niya ang presensya nito, isang malamig na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung sino o ano yon, ngunit alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Hindi nagtagal, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa baryo. Isang baka ang natagpuang patay sa gitna ng kakahuyan. Wala itong dugo, parang tuyong-tuyo ang laman nito. Ang kakaiba, wala ni isang sugat sa katawan nito, tila ba ang dugo nito ay sinipsip mula sa loob. Isa na namang hayop ang nawala, sigaw ng isang magsasaka. Ang aswang. Bumalik na naman siya, bulong ng mga matatanda. Nagtipon ng mga tao sa gitna ng baryo, nag-uusap kung ano ang dapat gawin. Ang ilan ay gustong tawagin ang albularyo upang humingi ng tulong, habang ang iba naman ay gusto ng lumikas. Habang ang lahat ay nagkakagulo, naramdaman ni Juan ang isang kakaibang bagay, ang malamig na presensya na dumaan sa kanya noong isang gabi ay muling bumalik. Ngunit ngayon, mas malakas ito, mas malapit, at mas nag-aabang. Dahil sa mga nangyayaring misteryo sa baryo, tinawag nila ang isang matandang albularyo na si Lola Merst, ang nag-iisang manggagamot sa kanilang lugar na kilala sa kanyang kaalaman sa mga nilalang ng dilim. Nang makita niya si Juan, tila nagbago ang ekspresyon ng matanda. Lumapit siya sa bata at hinawakan ang kanyang kamay. Ito ang batang may kakayahang makakita sa hindi nakikita, bulong ni Lola Merst. Napatingin ang lahat kay Juan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ng isang lalaki. Hindi ito ordinaryong bulag. Ang kanyang ibang pandama ay binuksan ng mundo ng mga espiritu. Habang tayong lahat ay hindi nakikita ang aswang na ito, si Juan lamang ang may kakayahang malaman ang tunay nitong anyo, paliwanag ng matanda. Napatingin ang ina ni Juan sa kanyang anak. Ngunit paano siya makakatulong kung isa siyang musmos at bulag? Tanong ni Aling Marta, may halong kaba ang tinig. Hindi paningin ang kailangan upang makita ang katotohanan, sagot ni Lola Merst. Ang batang ito ang tanging pag-asa natin. Ang takot ng baryo at ang hamon kay Juan, ang buong baryo ay nabalot ng takot. Hindi nila alam kung paano lalabanan ang isang nilalang na hindi nila nakikita. Ngunit sa kabila ng takot ng lahat, si Juan lamang ang tila hindi nanginginig. Sa halip, pakiramdam niya ay tila siya lang ang nakakaunawa sa misteryo ng aswang. Kung ako lang ang makakakita sa kanya, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Juan kay Lola Merst. Alamin mo ang kanyang kahinaan. Makiramdam ka. At kapag natuklasan mo kung ano siya, saka natin siya matutuldukan, sagot ng albularyo. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay nagkukulong sa kanilang mga bahay,
si Juan ay nakaupo sa harapan ng kanilang bahay, hinihintay ang presensya ng aswang na alam niyang hindi nakikita ng iba. At doon nagsimula ang kanyang tahimik, ngunit mapanganib na pakikidigma laban sa isang halimaw na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Sa lumipas na mga araw matapos ang babala ni Lola Merst, lalo pang lumakas ang takot sa baryo ng San Miguel. Hindi lang baka ang biglaang nawawala, kundi pati na rin ang ilang mga manok, kambing, at maging isang bata na hindi na bumalik matapos ang paglubog ng araw. Ang mga tao ay lalong nag-ingat. Ang mga ina ay maagang pinapapasok ang kanilang mga anak bago magtakip silim. Ang mga magsasaka ay umuwi bago lumalim ang gabi, at ang buong baryo ay nagtakda ng curfew, wala nang dapat lumabas mula alas 6 ng gabi hanggang bukang liwayway. Ngunit kahit anong pag-iingat ang gawin nila, hindi nila matanaw ang aswang na hindi nakikita. Mga kakaibang pangyayari sa baryo nagsimulang magkwento ang mga tao tungkol sa kanilang kakaibang mga karanasan. Isang matandang lalaki ang nagsabing naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang likuran habang naglalakad siya pauwi. Pero nang lumingon siya, wala naman siyang nakita. Isang ina ang nagising sa madaling araw at nakitang bukas ang kanilang bintana, kahit na sigurado siyang isinara niya ito bago matulog. Isang bata ang nagising sa gitna ng gabi dahil may narinig siyang mahina at paos na boses na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa labas ng bahay. Lahat ng ito ay palatandaan na ang aswang ay hindi na lang basta nagmamasid, nagsisimula na itong lumapit. Ang pagtitipon sa harap ng simbahan, dahil sa lumalalang sitwasyon, nagtipon ang buong baryo sa harap ng simbahan isang hapon upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin. Mahal kong mga taga San Miguel, nagsimulang magsalita ang kapitan ng baryo, isang matandang lalaki na si Kapitan Hugo. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga pangyayari. Kailangang kumilos tayo bago pa may mas malalang mangyari. Ngunit paano natin lalabanan ang isang aswang na hindi natin nakikita? Tanong ng isang lalaking magsasaka. Tama. Kahit anong pag-iingat ang gawin natin, parang mas lumalakas pa siya, sigaw ng isa pang residente. Napabuntong hininga si Lola Merst at tumayo sa harapan. Ang halimaw na ito ay kakaiba, anya. Hindi ito tulad ng ibang aswang na kaya nating makita at labanan ng harapan. Ngunit tandaan nyo, lahat ng nilalang ng dilim ay may kahinaan. Kailangan lang nating matuklasan kung ano yon. Biglang nagsalita si Juan. Lola, nararamdaman ko siya. Nagulat ang lahat. Ano nang ibig mong sabihin, Juan? Tanong ng kanyang ina. Hindi ko man siya nakikita, pero nararamdaman ko kung kailan siya malapit. Parang may malamig na enerhiya na dumadaan sa akin. Mas malamig pa kaysa sa normal na hangin. Tahimik ang lahat. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanilang isipan, si Juan ang maaaring maging susi sa paglutas ng misteryo ng aswang. Ang takot ng baryo kay Juan ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Papaano kung siya mismo ay bahagi ng kadiliman, bulong ng isang matandang babae sa kanyang katabi? Na, paano kung kaya niya itong madama dahil may koneksyon siya rito, sigaw ng isang lalaki. Napatingin si Juan sa lupa. Kahit noon pa man, sanay na siyang ituring na kakaiba dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit ngayon, hindi lang siya kakaiba, may ilan pang natatakot sa kanya. Mga kababayan, singit ni Lola Merst. Huwag ninyong gawing kaaway ang isang kabataang handang tumulong. Sa halip na matakot, gamitin natin ang kanyang kakayahan upang malaman natin kung paano matutuldukan ang pananakot ng aswang. Dahan-dahang tumango ang kapitan ng baryo. Kung ito lamang ang ating pag-asa, wala tayong ibang pagpipilian. Ang pagpaplano ng bitag gamit ang kaalaman ni Lola Merst sa pagtuklas sa kahinaan ng aswang, gumawa sila ng plano. Maglalagay sila ng bawang,
asin, at langis ng niyog sa paligid ng baryo upang subukang makita kung paano nito iiwasan ang mga ito. Magbabantay si Juan tuwing gabi at susubukang madama kung kailan muling lalapit ang aswang. Kapag naramdaman na ni Juan ang presensya nito, bibigyan niya ng senyales ang mga kalalakihan ng baryo upang palibutan ito ng panangga at pilitin itong lumantad. Ngunit may isang problema, hindi pa rin nila alam kung anong anyo ng halimaw ang kanilang kinakalaban. Ang gabi ng pagsubok dumating ang unang gabi ng kanilang pagbabantay. Habang ang iba ay natutulog, si Juan ay nakaupo sa harap ng bahay kasama ang ilang lalaki mula sa baryo. May hawak siyang isang maliit na piraso ng kandila at isang panalangin ang bumubulong sa kanyang bibig. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang paghuni ng mga kuliglig at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Ngunit makalipas ang isang oras, may kakaibang nangyari. Biglang bumigat ang hangin at isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa paligid. Si Juan ay napahawak sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ito. Ang presensya ng aswang. Dahan-dahang tumayo si Juan at itinaas ang kanyang kamay upang bigyan ng senyales ang mga kasama niya. Nagsimula nang gumalaw ang mga lalaki, hawak ang mga botelyang may langis ng niyog at mga sako ng asin. Ngunit bago pa sila makaposisyon, isang kakaibang tunog ang pumailan lang sa paligid, isang mahina, mahaba, at paos na halakhak. Dumadagundong ang dibdib ni Juan. Tama nga ang hinala ko. Nandito siya, bulong niya sa sarili. Ang tunay na lakas ng aswang sa isang iglap, ang malamig na enerhiya ay naging mas matindi. Ang mga aso sa baryo ay biglang nag-iyakan. Ang mga kandila ay nagsimulang pumikit-pikit, at ang buong lugar ay tila nilamon ng matinding kadiliman. Isa itong panlilinlang. Maghanda kayo, sigaw ni Kapitan Hugo. Nandito lang siya. Ngunit kahit anong gawin nila, wala silang makita. Ang ibang kalalakihan ay naglabas ng kanilang mga itak, ngunit paano kalalaban sa isang kalaban na hindi mo nakikita? Mula sa kinatatayuan ni Juan, alam niyang isang hakbang lang ang layo ng aswang. Ramdam na ramdam niya ang presensya nito, malapit na malapit. At sa unang pagkakataon, narinig niya itong magsalita. Bulag ka man nakikita mo ako, hindi ba? Halos maputol ang hininga ni Juan. Sabihin mo sa kanila walang sino man ang makakapatay sa akin. Sa isang iglap, naglaho ang malamig na enerhiya. Nawala ang bigat ng hangin. Tumigil ang mga aso sa pag-alulong. Tahimik ulit ang gabi. Pero alam ni Juan, hindi ito tapos. Ang halimaw ay nagpadala lamang ng babala. At hindi ito aalis hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang buong baryo ng San Miguel ay nanatiling tahimik matapos ang kakaibang pangyayari noong gabing iyon. Walang gustong magsalita tungkol sa kung ano ang nangyari, ngunit lahat sila ay naramdaman ang malamig na presensyang dumaan sa kanila, ang hindi nakikitang aswang. Si Juan, sa kabila ng pagiging bulag, ang tanging nakakaunawa kung gaano kalakas at mapanganib ang kanilang kinakalaban. Ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip kung paano matutuklasan ang tunay na anyo ng halimaw. Kung hindi natin siya nakikita, paano natin siya lalabanan? Tanong ng kanyang ina, si Aling Marta, habang naghahanda ng agahan kinaumagahan. Si Juan ay tahimik lamang. Nagtatakbo sa kanyang isipan ang mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa siyang napansing kakaiba sa halimaw, nagsalita ito sa kanya. Hindi siya isang ordinaryong aswang, bulong niya sa sarili. Kung kaya niyang magsalita, may isip siya. At kung may isip siya, may kahinaan din siya. Ang huling payo ni Lola Merst, nagpunta si Juan kay Lola Merst, ang matandang albularyo ng baryo. Alam niyang siya lang ang makakapagbigay ng sagot sa kanyang mga tanong. Lola, paano ko malalaman ang tunay niyang anyo?
Tanong ni Juan habang nakaupo sa harap ng maliit na altar sa loob ng bahay ng matanda. Tahimik si Lola Merce, tila nag-isip. Ang mga nilalang ng dilim ay may iba't ibang uri, sagot niya. Ang ibang aswang ay hayop kapag gabi at tao kapag araw. May ilan namang hindi nagbabago ng anyo pero may kakayahang magtago sa anino. Pero ang aswang na ito hindi ko siya makita kahit kailan, sagot ni Juan. Marahil hindi siya nagtatago sa anino, sagot ng matanda. Baka naman hindi siya kailanman nagkaroon ng katawan. Napakunot ang noo ni Juan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi lahat ng aswang ay may laman at buto. Ang ilan ay espiritu, isang anyo ng masamang enerhiya na kumakapit sa hangin, sa dilim, sa takot ng mga tao. Nag-isip si Juan. Kaya pala kahit anong gawin ng mga tao sa baryo, hindi nila ito makita, bulong niya. Hindi ito isang ordinaryong nilalang. Isa itong nilikha ng takot mismo. Ang plano ni Juan sa natuklasan niya, nagbuo si Juan ng isang plano. Kung ang aswang ay hindi isang pisikal na nilalang, kung gayon ay hindi itak o bala ang makakapatay rito. Ang kailangan nila ay isang paraan upang pilitin itong lumantad, pilitin itong magkaroon ng anyo na kayang makita ng lahat. Sa tulong ni Lola Merce, inihanda nila ang mga sumusunod, dahon ng lagnas at langis ng niyog na may dasal, pananggalang sa masasamang espiritu uling na may asin, upang ihagis sa hangin at subukang gawing material ang espiritu apoy at insenso. Upang gawing mahina ang halimaw at pilitin itong lumantad, pinag-aralan ni Juan ang bawat hakbang. Alam niyang siya ang susi sa tagumpay ng baryo. Kailangan ko lang siyang dalhin sa isang lugar kung saan hindi siya makakatakas, bulong niya. At may naisip siya, ang lumang simbahan sa gitna ng baryo. Ang pagpapahuli sa halimaw dumating ang sumunod na gabi. Ang mga taga-baryo ay nagtipon sa harap ng lumang simbahan. Ang simbahan ay matagal nang hindi ginagamit, kaya't puno ito ng alikabok at sirang kahoy. Si Juan, kasama ang ilang matatapang na lalaki ng baryo, ay pumuwesto sa loob. Si Kapitan Hugo at iba pang matatanda ay nasa labas, may hawak na mga ilawan at kahoy na may apoy. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Hanggang sa biglang bumigat ang hangin. Nandito na siya, bulong ni Juan. Malamig ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting nagdilim ang paligid kahit may mga ilaw sa simbahan. Hindi ito ordinaryong dilim, parang may bumabalot na enerhiyang hindi pangkaraniwan. At doon nila narinig ang isang pamilyar na tunog. Isang mahaba, mahina, at paos na halakhak. Huwag kayong bibitaw, sigaw ni Lola Merce. Gawin niyo ang sinabi natin. Sinimulan nilang ihagis ang uling na may asin sa hangin, at biglang lumitaw ang isang kakaibang anyo, isang maitim at hugis taong usok na gumagalaw sa ere. Juan! Nag-freeze ang buong katawan ni Juan. Narinig niyang tinatawag siya ng halimaw. Bakit mo ako nilalabanan? Hindi mo ba gusto makita ang mundo? Nagpikit si Juan. Totoo, matagal na niyang gustong makita ang mundo. Matagal na niyang inisip kung ano ang itsura ng langit, ng lupa, ng mukha ng kanyang ina. Pero alam niyang panlilinlang lang ito ng halimaw. Hindi kita kailangan para makita ang mundo, sagot ni Juan, matapang. Biglang nag-iba ang anyo ng halimaw. Mula sa usok, unti-unti itong nagkaroon ng katawan, isang nilalang na mahaba ang mga kuko, kulay abo ang balat, at may mga mata ngunit walang itim na balintataw. Sa unang pagkakataon, nakita na ng lahat ang hindi nakikitang aswang. Ang pagpapalaya sa halimaw, huwag niyong hayaang makatakas, sigaw ni Kapitan Hugo. Agad nilang sinindihan ang insenso at inihagis ang langis ng niyog sa paligid ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit, tila ba may apoy na dumidikit sa kanyang balat. Juan, tapusin mo na, sigaw ni Lola Merce. Hawak ang dahon ng lagnas at langis ng niyog, lumapit si Juan sa halimaw.
Kahit hindi niya ito nakikita, dama niya ang presensya nito, at dama niya rin ang takot nito. Ngayon, sino ang hindi makakakita, bulong ni Juan. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na isinaboy ang langis sa katawan ng aswang. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula sa halimaw. Napuno ng liwanag ang buong simbahan. At sa isang iglap nawala ito. Ang kapayapaan sa baryo pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Miguel. Wala nang mga hayop na nawawala, wala nang malamig na presensya sa hangin, at wala nang mga misteryosong ingay sa gabi. Si Juan, sa kabila ng pagiging bulag, ay naging isang bayani sa kanilang baryo. Hindi dahil sa nakita niya ang aswang, kundi dahil nahanap niya ang tamang paraan upang talunin ito. Juan, paano mo nalaman kung paano siya labanan? Tanong ni Kapitan Hugo isang araw. Ngumiti si Juan. Simple lang, Kapitan. Hindi mo matatalo ang isang kalaban kung hindi mo siya nakikita. Pero kung mapipilitan mo siyang lumantad, doon mo siya matutuldukan. At mula noon, ang kwento ng bulag na batang lumaban sa aswang na hindi nakikita ay naging bahagi na ng alamat ng baryo ng San Miguel. Ang katahimikan matapos ang laban pagkatapos ng matinding laban sa lumang simbahan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo San Miguel. Hindi na nararamdaman ang malamig na presensya sa hangin, hindi na rin nawawala ang mga hayop sa gabi, at higit sa lahat, wala nang kakaibang halakhak na bumabalot sa dilim. Pero kahit na tila wala na ang aswang, may bumabagabag pa rin kay Juan. Parang hindi iyon ang katapusan niya, bulong niya habang naglalakad sa gilid ng ilog isang hapon. Huwag mong sabihin yan, anak, sagot ng kanyang ina, si Aling Marta. Ang importante, ligtas na tayo ngayon. Ngunit may isang tanong na hindi mawaglit sa isipan ni Juan, sino ba talaga ang aswang? At paano ito naging ganoon? Ang pagkakatahimik ng baryo makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng isang pagpupulong sa harap ng munisipyo. Lahat ng residente ay dumalo, gusto nilang marinig mula kay Juan at kay Lola Merst ang buong paliwanag kung paano nila napalayas ang halimaw. Ang masasamang espiritu ay may iba't ibang anyo, paliwanag ni Lola Merst. Ang isang ito ay hindi tulad ng karaniwang aswang na nagbabago ng anyo. Isa siyang nilalang ng takot, lumalakas siya habang lumalakas ang pangamba ng mga tao. Tama, dagdag ni Juan. Noong una, hindi natin siya nakikita, pero habang natatakot tayo, nagiging mas malakas siya. At nang napilitan siyang lumantad, nagkaroon siya ng anyo. Tahimik ang mga tao. Hindi nila akalaing ang mismong takot nila ang nagpapalakas sa halimaw. Pero Lola, tanong ni Kapitan Hugo, kung lumitaw siya, ibig sabihin ba ay tuluyan na siyang nawala? Hindi agad nakasagot ang matanda. May posibilidad na bumalik siya kung may ibang taong muling magpapalakas sa kanya. Nagtinginan ang mga tao. Ibig sabihin ba, may ibang taong maaaring maging dahilan ng pagbabalik ng halimaw? At noon, may naisip si Juan. Baka may isang taong konektado sa aswang. Baka may nakakaalam ng kanyang tunay na kwento. Ang lumang alamat ng baryo makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Juan na bumalik kay Lola Merst upang magtanong tungkol sa lumang kwento ng baryo. Alam niyang hindi lang basta-basta lumilitaw ang isang nilalang ng dilim. Lola, may nakausap na po ba kayo noon tungkol sa isang aswang na hindi nakikita? Tahimik na bumuntong hininga ang matanda. Matagal ko nang iniwasan ang kwentong ito, sagot ni Lola Merst. Pero kung gusto mo talagang malaman, may isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na minsang naging biktima ng baryong ito. Nanlamig si Juan. Isang bata. Tumango si Lola Merst. Isang batang pinaniwalaang may sumpa, isang batang hindi tinanggap ng mga tao rito noon. Ang batang tinakwil ng baryo noong unang panahon, may isang batang ipinanganak sa San Miguel. Ang kanyang pangalan ay Simeon. Tulad ni Juan, ipinanganak siyang may kakaibang kondisyon,
hindi siya kailanman nakita ng sinuman. Hindi siya nakita, gulat na tanong ni Juan. Sagot ni Lola Merst. Ang kanyang balat ay tila wala, parang usok lamang siya. Hindi siya nakikita kahit kailan. Ngunit kahit hindi siya nakikita, naririnig siya ng kanyang ina. Sa simula, tinanggap ng kanyang ina si Simeon, ngunit nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang kakaibang kalagayan, nagsimulang matakot ang mga tao sa baryo. May batang multo sa bayan natin, sigaw ng ilan. Hindi siya normal. Baka isa siyang nilalang ng kadiliman. Mula sa takot, itinaboy ng mga taga-baryo si Simeon at ang kanyang ina. Pinalaya sila at pinagbantaan na huwag nang babalik. Ang paghihiganti ni Simeon nang palayasin si Simeon at ang kanyang ina, nagtungo sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, nagkasakit ang kanyang ina at kalaunan ay namatay. Nag-iisa at galit sa mundo, si Simeon ay naging biktima ng kadiliman. Dahil sa takot at galit niya, nagising ang isang uri ng itim na mahika sa loob niya, paliwanag ni Lola Merst. Unti-unti, naging halimaw ang kanyang espiritu, isang aswang na hindi nakikita. Dahil dito, bumalik si Simeon sa baryo upang maghiganti. Sa loob ng maraming taon, unti-unting pinahirapan niya ang mga residente ng San Miguel, kumuha ng mga hayop, nagdulot ng takot, at nilamon ang lakas ng mga tao sa kanilang mga panaginip. Hindi siya isang ordinaryong aswang, ani Lola Merst. Siya ay isang nilalang na nabuo mula sa sakit at pagkamuhi. Tahimik si Juan. Para siyang nakakakita ng bahagi ng kanyang sarili kay Simeon, pareho silang itinuring na kakaiba, pareho silang hindi madaling tinanggap ng ibang tao. Pero may isang bagay na kaiba sa kanila. Si Juan ay hindi nagpatalo sa kanyang takot at galit. Si Simeon naman ay nagpadala sa kadiliman. Ang desisyon ni Juan pagka-uwi ni Juan, hindi siya mapakali. Ngayon na alam na niya ang kwento ni Simeon, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Kung ako kaya si Simeon, ano ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. At noon siya nagdesisyon. Kailangan niyang harapin ang espiritu ni Simeon at tuluyang tapusin ang sumpa. Ngunit paano? Ang isang halimaw na hindi nakikita ay hindi matatalo sa lakas o armas. Kailangan niyang gamitin ang isang bagay na hindi kailanman ginamit laban kay Simeon noon, isang bagay na maaaring magpahina sa kanyang galit. Kailangan niyang harapin si Simeon gamit ang awa, pag-unawa, at pagpapatawad. Ang huling laban, alam ni Juan na may isang lugar kung saan maaaring nananatili ang espiritu ni Simeon, ang lumang kubo sa gilid ng gubat, kung saan ito itinaboy noon. Dala ang kanyang baston, nagpunta siya doon sa gabi. Tahimik ang paligid, pero naramdaman niya ulit ang malamig na presensya sa hangin. Hindi mo ba talaga ako iiwan, Juan? Narinig niya ulit ang pamilyar na boses, ang boses ng aswang. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos, Simeon, sagot ni Juan. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Juan ang pangalan ng halimaw. At doon, naramdaman niyang unti-unting lumalabas ang anyo ng isang batang lalaki mula sa anino. Hindi na siya mukhang isang halimaw, mukha na siyang isang naliligaw na kaluluwa. Matagal na akong nag-iisa, bulong ni Simeon. Alam ko, sagot ni Juan. Pero hindi mo na kailangang manatili sa dilim. Sa pagkakataong iyon, walang itak, walang asin, walang langis, tanging puso at pag-unawa lamang ang ginamit ni Juan upang tapusin ang sumpa. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Simeon ay tuluyang naglaho, hindi dahil sa galit o puot, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya kailanman natanggap noon, pagpapatawad. Ang huling paalam ni Simeon nang mawala ang anyo ng halimaw at lumabas ang anyo ng isang batang si Simeon, naramdaman ni Juan ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang dating malamig at mabigat na presensya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang katahimikan, hindi isang nakakatakot na katahimikan, kundi isang payapang katahimikan.
Totoo ba ito? Tanong ni Simeon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pinapatawad mo ako matapos ng lahat ng nagawa ko. Tumango si Juan, bagamat hindi niya nakikita ang mukha ng batang kaluluwa, naramdaman niya ang bigat ng damdamin nito. Sagot niya. Dahil naintindihan kita. Alam kong hindi mo ginusto ang naging buhay mo. Hindi mo ginusto ang sakit at galit na bumalot sa iyo. At wala ni isa sa mga taga-baryo ang humingi ng tawad sa ginawa nila sa iyo noon. Tahimik si Simeon. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa maramdaman ni Juan ang dahan-dahang pag-init ng hangin, isang tanda na unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Wala nang natitirang galit sa puso ko, mahina ngunit mapayapang sabi ni Simeon. Matagal na akong gusto kong makaalis pero hindi ko alam kung paano. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Napangiti si Juan. Malaya ka na, sagot niya. Hindi mo na kailangang manatili dito. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga, at sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang pagaan ng hangin sa paligid. Tapos na ang sumpa. At tuluyan nang naglaho si Simeon. Ang pagbalik ni Juan sa baryo nang bumalik si Juan sa baryo San Miguel, madilim na ang langit, ngunit ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi na tulad dati na may nakakapangilabot na lamig sa gabi. Naghihintay sa kanya ang kanyang ina, si Aling Marta, pati na rin si Lola Merst at ang ilan pang mga taga-baryo. Juan! Ligtas ka, sigaw ni Aling Marta habang niyakap siya ng mahigpit. Nagawa ko na po, sagot ni Juan. Wala na siya. Hindi nagtagal, ipinaliwanag niya ang buong kwento, kung sino talaga si Simeon, kung paano siya naging isang aswang, at kung paano siya pinalaya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Tahimik ang buong baryo matapos nilang marinig ang kwento. Napagtanto nilang sila mismo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang hindi nakikitang aswang, dahil sa kanilang takot at pagtataboy noon, lumaki ang galit ni Simeon hanggang sa naging isang nilalang ng kadiliman. Napayuko si Kapitan Hugo, ang pinuno ng baryo. Kami ang nagtaboy sa kanya noon, mahina niyang sabi. At dahil sa amin, naging halimaw siya. Ang pag-alala kay Simeon makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon ang mga taga-baryo na gumawa ng isang munting alaala para kay Simeon. Sa gitna ng plaza, nagtayo sila ng isang munting bato na may ukit na pangalan ni Simeon, isang tanda na nagsasaad na siya ay minsang naging bahagi ng kanilang baryo, at isang paalala na hindi na dapat ulitin ang kanilang pagkakamali noon. Sa harap ng bato, isang maliit na inskripsyon ang nakasulat, sa isang batang hindi nakita ngunit kailanman ay hindi dapat nakalimutan. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, tahimik at mapayapa ang buong baryo. Si Juan, ang bagong gabay ng baryo simula noong gabing iyon, nagbago ang tingin ng mga taga-baryo kay Juan. Kung noon ay tingin nila sa kanya ay isang bulag na bata na walang kakayahang makita ang mundo, ngayon ay nakita nila siya bilang isang pinuno, isang taong may kakayahang makakita hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng puso at isip. Naging gabay siya ng baryo, lalo na sa mga bata at matatandang nangangailangan ng tulong. Naging tagapag-ingat ng mga kwento at aral ng nakaraan, upang hindi na maulit ang pagkakamali na nagawa nila noon kay Simeon. At kahit na hindi na nakita ng sinuman si Simeon, naniniwala si Juan na ang kaluluwa ng dating aswang ay tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan. At sa tuwing sumasapit ang gabi, kapag nakadama siya ng malamig na simoy ng hangin, hindi na ito dala ng takot, kundi isang paalala na minsan, may isang batang tulad niya na naghintay ng liwanag sa gitna ng dilim. Paglipas ng ilang taon lumipas ang 5 taon mula nang mapalaya ni Juan ang kaluluwa ni Simeon, ang aswang na hindi nakikita. Sa loob ng panahong iyon, naging maunlad at payapa ang baryo San Miguel. Wala nang nawawalang hayop tuwing gabi. Wala nang malamig na hangin na nagpaparamdam ng takot.
Wala nang halakhak na bumabalot sa kadiliman. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, muling naging tahanan ng kapayapaan ang baryo. At si Juan? Hindi na siya ang mahina at bulag na bata na dati nilang kinukutya. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, kinilala siya bilang pinakamatalinong gabay ng baryo. Tinuruan siya ni Lola Merce ng lahat ng lihim tungkol sa mga engkanto at nilalang ng dilim. Natuto siyang gumamit ng iba't ibang paraan upang protektahan ang kanyang sarili kahit hindi niya nakikita. At higit sa lahat, natutunan niyang pakinggan ang mundo sa ibang paraan, hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng puso at isip. Ngunit, sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam ng pangamba na bumabalot kay Juan. Parang may nagbabantang bumalik mula sa dilim. Ang babala ng matandang engkanto isang gabi, habang naglalakad si Juan patungo sa bahay ni Lola Merce, narinig niya ang isang malalim at malamig na boses mula sa kabubatan. Juan, napahinto siya. Alam niyang wala siyang kakayahang makakita, pero ramdam niya ang anino ng isang kakaibang presensya sa paligid niya. Sino ka? Tanong niya, pilit pinakikinggan ang bawat tunog sa paligid. Mula sa loob ng kagubatan, lumitaw ang isang matandang engkanto. Hindi tulad ng mga engkanto sa alamat, ito ay may kulubot na balat, mahahabang kuko, at kulay pilak na buhok. Ikaw ang bata na minsang nagpalaya sa isang nilalang ng dilim, wika ng engkanto. Tumango si Juan. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Tahimik na lumapit ang engkanto. Isang panibagong dilim ang nagising at paparating na ito sa inyong baryo. Nanlamig si Juan. Anong ibig mong sabihin? Ang ginawa mong pagpapatawad kay Simeon ay isang pambihirang bagay, sagot ng engkanto. Ngunit ang enerhiyang pinalaya mo nang mawala ang kanyang galit ay maaaring nagising ang isang mas malakas at mas matandang nilalang ng kadiliman. Napalunok si Juan. Ano ang nilalang na yon? Saglit na tumahimik ang engkanto. At pagkatapos ay bumulong ito ng isang pangalang halos ikinapintig ng puso ni Juan. Si Malikmata. Sino si Malikmata? Ayon sa alamat, si Malikmata ay isang sinaunang nilalang ng dilim na may kakayahang linlangin ang mata ng sinuman. Maaari siyang magpakita ng mga ilusyon. Maaari niyang gawin kang makakita ng mga bagay na hindi totoo. Maaari niyang manipulahin ang iyong isipan at itulak ka sa pinakamalalim mong takot. Ngunit ang pinakakinatatakutan sa lahat, wala pang nakaliligtas sa kanya. Ang lahat ng biktima ni Malikmata ay nabaliw sa takot hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang katinuan. Matagal na siyang natutulog, paliwanag ng engkanto. Ngunit may isang enerhiyang gumising sa kanya, at may isang taong nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Sino? Tanong ni Juan, nangangamba sa sagot. Muling tumahimik ang engkanto. At sa huli, bumulong ito ng isang sagot na hindi inaasahan ni Juan. Ang isa sa inyong taga-baryo. Isang takot na hindi nakikita nang marinig ito ni Juan, parang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Ibig sabihin may isa sa kanilang baryo ang bumuhay kay Malikmata. May isa sa kanila ang muling nagdala ng dilim. At ang mas malala, hindi nila alam kung sino. Ang aswang na hindi nakikita noon ay nagdulot ng takot sa baryo. Ngunit ang Malikmata, hindi lang ito basta isang aswang. Isa itong nilalang ng ilusyon, isang halimaw na kayang magpakita ng kahit anong hindi totoo. At ang mas nakakatakot, si Juan, na bulag at hindi nakakakita ng ilusyon, ang tanging hindi niya kayang linlangin. Ang simula ng bagong pagsubok, alam ni Juan na wala siyang pagpipilian. Kung totoo ang sinabi ng engkanto, hindi niya maaaring hayaan si Malikmata na lumakas. Kailangan niyang malaman kung sino sa baryo ang bumuhay dito, at kailangan niyang pigilan ang nilalang bago pa ito lumamon sa buong bayan. Ngunit paano?
Hindi niya alam kung sino ang taong konektado kay Malikmata. Hindi niya alam kung saan ito magpapakita. Hindi niya alam kung paano niya ito lalabanan. Ang tanging alam niya, isa siya sa mga natitirang tao na hindi kayang linlangin ng nilalang na ito. At siya lang ang may kakayahang makita ang katotohanan kahit hindi gamit ang kanyang mga mata.